always your number one. SM radio station. Love Radio. Natagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday! Bilis, ano? Oo nga, hindi ba naiingayan sa iyong anak mo? Ingingin ng bibig mo. Naiingayan. Dapat sinasabi mo, maga na. Yung bawat banggit mo na magandang sumisipa siya sa loob. Ano ba yung ingay mo na? Natutulog ako sa loob. Ingay neto. Walang pakundangan. Nakakalurkay. Anyways, it's a Thursday, Kabisyo. Napakabilis ng takbo ng araw. Friday na po bukas. Kung ano man yung kailangan yung tapusin, sana man po, ma-meet nyo po kung ano man yung deadline na yan. Tama, in October 4 today, yung iba ubos na kagad yung sweldo. Paano kasi gastador? Totoo. Pero sana kung naubos man yung sweldo, yung dahilan kasi nakapag-early Christmas shopping na. Pwede may pinuntahan na maganda. Meron pinuntahan na maganda. Nakapagpundar. Kasi minsan nakakalurkay yung, sana nga pa napunta yung sweldo ko naka 30? Oo, diba? Kaya maganda yung kapag meron ka, maganda, bayaran mo muna yung mga utang. Tama. Masarap yun Masarap yung feeling na yung bayad ka na sa utang, parang nakakatulog ka na maigi. Wala kasi nagtitirik na itim na kandila para sa'yo. Para ipagdasal ka ng hindi maganda. Yung hindi ka nakayuko sa hallway pag nakasalubong mo. Oo, correct. Diba? Kapag ka nakapagbayad ka, taas noo ka makakapaglakad sa hallway. Hindi ka bibiglang liliko. Ako, yan yung pinagkakautangan ko. Liko. Yung magkakamit ka ng lilikuan kahit wala naman. Sinong relate? Ang hirap talaga ng may utang. Kaya sana bago matapos ang taong ito, 2018, mga kaibigan, alam natin, tatanggap tayo ng mga bonuses. Sana unahin natin yung i-prioritize natin yung mga dapat i-settle. Correct. Kasi mas masarap yun yung wala kang utang. Tapos yung mas nakakahinga tayo ng maluwag kapag wala po tayong utang. Correct. So unahin po muna natin yan. Huwag kang magarbo pagdating ng Paskuhan nyo o kaya ng reunion nyo, di ba? Tapos alam naman ng lahat ng tao, may utang ka sa lahat ng mga nandoon sa party. Nakakabwisit kang kasama. Alam mo yung mga tipong, ang laki-laki ng utang mo sa akin, tapos bago yung shoes mo, nakakainis, gusto ko pakain sa isuelas. Ay, nako, kalurkay. Good luck. Tama. Malayo-layo pa yung 15. Ay, next time matutunang budget na maigi yung pera para umabot sa susunod na araw ng sweldo. Dear Nicole and Chris, tambalanisa po since 2013. Sobrang relate na po tuloy ako sa lagi niyo pong sinasabi na kasalanan po ito ng social media. This is not to offend you, Nicole. Ay, sa akin lang. This is not to offend you. Daw talaga sa'yo yan. This is not to offend you, Nicole. Ako lang talaga nakakalurky. Pero kasi yung misis ko, sobra kang idol. Sa sobrang idol na misis ko, sa'yo, gusto niya lahat ng ginagawa mo at kinakain mo, sinusuot mo, lahat gusto niya gayahin. Ang problema, buntis din yung misis ko tulad mo. So, nung nag-gender reveal Ginaya talaga. Buntisin mo rin ako, buntis si Nicole Meron ako kaibigan na ganyan. Sabi niya sa akin, alam mo, sobrang idol kita. Sabi ko talaga, bakit? Wala nung nalaman kong buntis ka. Sabi ko talaga sa mister ko, buntisin niya din ako. Sabay kami, nauna lang ako. So sabi niya, nung nag-gender reveal ka, gusto ng misis ko mag-gender reveal din. Ayun, kahit magastos, nag-gender reveal kami. Tapos, nakita ng misis ko na nagpa-picture ka. Ayan tuloy yung misis ko, hindi ako tinitigilan. Okay. Magma-maternity shoot din siya katulad mo. Again, this is not to offend you, Nicole, pero nakaka-pressure ka. Nakakainis, true lalo at walang halong eklabu. Kasalanan nga ito ng social media. Pero masaya naman ako kasi yung misis ko, maayos naman yung iniidolo. Oh? Ako? Maayos? Wag ako! Wala lang, gusto ko lang pong i-share. Nakaka-pressure ka, Nicole. Thank you! Gusto ko lang po i-share. Wala naman po kayong kailangang i-comment. Yan. Oh, hindi naman... Hindi, may comment kami. Wag daw, hindi daw kailangan mag-comment.
May sasabihin kami, makinig ka. Hindi, kasalanan talaga yun ng social media. Hindi naman uso din talaga yung gender reveal. Ginaya ko rin lang naman yun. Oo, kaya, di ba? Hindi naman akong pasimuno nun. I-ire mo na nga lang dating bata kung saan kaabutin eh. Di ba Oo. ngayon talaga kailangan humanap ka ng mga ganyan-ganyan. Uy, di, pero matalino na rin naman ako, partner. Hindi ako magbe-baby shower. Talaga? One less gastos yun. Kasi ano yan eh, gender reveal, maternity shoot, tsaka baby shower. Yun talaga yung sabi ko kailangan ma-achieve ko in this pregnancy. Hindi ako magbe-baby shower. Kasi na-realize ko, yung ipapakain ko sa mga tao, natanda mo yung baby shower ni Princess, parang first birthday. Yung sa Fun Ranch. Kala naman, nanganak na ba siya? Bakit yung party ang laki? Eh, syempre, una. Baby diba, shower pa lang. Baby shower. So, na-realize ko kasi, yung ipapakain ko dun sa baby shower sa mga tao, ibibili ko na lang ng gamit diretso. O, diba? kaya mapapakinabangan nyo pa. Kasi ang punto kasi ng baby shower actually is para makakuha ka ng mga regalo na mga kailangan mo. May nagbibigay kasi ng diapers. Meron nga, may pakimkim na kaagad eh. Ganon. Ngayon dahil lahat ng bisita mo, iniisip mayaman ka. Hindi Ganyan nung Pasko eh. Yung anak ko, umiikot dito sa office, wala nagbigay, pambihira. Mas mayaman pa kasi yung nanay mo kaysa sa akin eh. Pasensya ka na. Kawawa naman yung bata kasi meron nilang may bag. pouch. Pagbalik ko dito, nagbilang ako, wala masyado. Inilibot yung buong company. Hindi man lang bumigat yung bag kahit coins yung inilagay. Oo, nakakalurkay. So, hindi ako magbe-baby shower. So, hindi mapapressure ikaw, mister. Kasi hindi ako magbe-baby shower. Kasi medyo matalino na ako ngayon. Kasi, yun nga, igagastos ko sa baby shower, ibibili ko na lang ng gamit. Diretso. Eto, ma-pressure kami. Sasabihin talaga kami. Hindi pwedeng wala kami i-comment dyan. Pag nanganak si Nicole Yala, may photographer sa loob. Diba? So, mag-hire ka na. May setup doon. At may team. Underwater. Yes. Gusto mo ba yun? Di ba yung perang gagastusin mo sa team at saka sa photographer, mahal yun. Hindi basta-basta. Ikaw, kung willing kang gumastos, sige lang, pwede mong gayahin. Tapos may mga setup na magagandang lights. Hindi kailangan yung nakakapaso mga lights. Kailangan LED. Kasi pag hindi yung mga spotlight, mapapaso, maiirita yung bata. Yung doktor, mag-istorbo din. At saka partner, pag hindi maganda yung ilaw, hindi ka makinis. Yan talaga yung nagdadala yung ilaw talaga. Parang diba? dito na lang sa... Parang dito. Tingnan mo yan, Kahit hindi nag-powder, kahit hindi nag-lipstick, makinis sa screen. Ilaw kasi yan, di ba? So, ilaw ang magdadala, ganun. So, ganyang ilaw yung ilalagay sa, ano ba tawag, sa operating room? Sa delivery room. Sa delivery room. Ay, oo pala, meron pala akong birth photographer. Di ba? Huwag mo nang Ma-pressure ka. gayahin. Mas stress ka. Tapos habang nilalabas yung bata, may clown na sumasayaw. Natandaan mo, di ba, partner, nung binisita mo ko, tsaka may setup yung room ko, pero huwag nyo nang gayahin. May underwater yun. Ang arte-arte ko talaga kasi. Hayaan mo na. Ganun talaga. Yung natanda mo, partner, hindi kayo sure kung anong room ako noon sa St. Luke's. Tapos nandun na kayo sa floor. Dapat St. Luke's, ha? Dapat... hindi pwede dyan sa paanakan na sa tabi-tabi. Magpa-reserve ka na ngayon. Huy, grabe ka. Kawawa naman si St. Luke's, Kuya. parang hotel yan. Wala ka makikita sa upuan natutulog. Uy, meron na. Meron na ba? Meron Tapos pagpunta mo sa lobby, may nagpapiano. Meron nagpapiano. Alam mo, may nagpapiano talaga doon. Parang hotel nga. Parang hotel siya. Sabi ng anak ko, nung huli kong check-up ni Princess, sabi niya, Mommy, this looks like Manila Hotel, right? Sabi ko, why? It's because there's someone playing the piano. Sa iba, wala maingay. Di ba puro sigawan? Ay, naku, pressure ka. Kailangan yung hospital mo may piano. Ganito lang yan, kuya. Kung lagi ka mapapressure sa lahat na nakikita mo sa social media, eventually maiirita ka. Ngayon siguro parang feeling ko nakukyutan ka pa eh. Pero kapag kayo pinagpatuloy nyo yan, hindi lang dahil idol ako ng misis mo o dahil gusto kong gayahin, which I'm truly thankful for. Salamat, 'di ba? Para idolohin ako ng ganyan ng misis mo. Maraming salamat. Pero kung lagi kang magiging biktima ng whatever you see posted online. Nabibiktima ka ni Nicole. Oo, 'di ba? Mamumulubi ka diyan, kuya. Pero ito naman may paraan naman siguro, halimbawa kung Hindi naman kailangan mahal. Kung i-reinvent mo yung nagpa-gender reveal, pero sa inyo sa bahay lang, Tama, yung pwede. mga clowns lang, kayo lang. Pwede. Kunyari, nakita mo yung yung maternity shoot ko. Mahal ang photographer nun.
Gamitin mo lang cellphone mo, edit mo sa TikTok edit ba yan? di ba? Download ka ng filter, pwede na yun. Pwede na. Diba? Actually, hindi mo na. Kasi yung huli kong pinost yung parang Diyosa, may mga flowers. Di ba? Madaming bumamela, bugambilya dyan. Scalachuchi sa labas. Ganunin mo lang, gawin mong flower crown. Hindi kailangan mamahalin yung tela, ha? Tela lang yung ginamit sa akin ng pang Cortina lang yun doon, pero hindi nyo lang alam. Cortina lang yun. Creativity is key. Kasi may stylist, so kailangan mo ng stylist. Para makamura ka rin din sa photographer, yung doon sa Luneta, mag-contact ka doon. Meron ba? Yung mga matatanda, yung mga batchmate mo. Mas mura lang. Magkano ba sila? Isang kahang yosi lang bayad na. Meron ba? Meron ba sa ano? Meron pa rin doon, may mga photographer. Tingnan mo. Pwede pala doon. Tapos hire lang. Doon ka mag-maternity shoot. Pwede. Hindi naman bawal, di ba? Sa gilid ng kalabaw, para iba naman. Pero at least achieve. Totoo yan. Ganun lang yun. Again, not necessarily eksaktong-eksakto. Yung gagayahin mo kung saan hospital, kung anong itsura, kung ano man. Pwede namang replica lang. Tama, pwede naman yun. Nakakatuwa ka naman, kuya. Pero huwag ka ma-pressure. Hindi lang in terms of me, ha. Pero in terms of social media in general, kung lagi kang, alam mo yun, yung buhay ninyo, doon nakabase na. Ito yung peg nyo lagi. Meron kayo laging, di ba, magiging biktima ka niyan, Totoo yan. Although maganda rin naman, kung titingnan natin sa magandang angulo, goal. Nice Nagkakaroon ka ng goal kahit papaano. Kaya lang, minsan tatantyahin mo din. Kung feeling nyo, nasa-sacrifice na yung mga resources ninyo, kakagaya sa mga nakikita sa social media, di tigil-tigilan na. Oo, diba? ganyan. Napapagastos ka na, napapabaon ka na sa utang, nagsasanla ka na ng gamit. Diba? Hindi na maganda yun. So kapag sasabihin mo rin sa kanya na, sa misis mo na, gusto kitang pagbigyan. Kasi syempre, buntis ka, kailangan lahat ng pag-aalaga. Kaya lang, meron lang din namang hangganan. Sabihin mo, sige, gagastos tayo para sa mga ganyang kaartehan ninyo ni Nicole Ayala, diba? Pero hindi maayos ospital mo or hindi ka magpapa-check up, diba? Doon ka sa lying in manganak. Diba? Tingnan mo yon. So mag-ano ka din, tatansya-tansyahin mo din, diba? Totoo yan. Pag nanganak pa naman si Nicole Ayala, paglabas ng bata, may hawak ng LV bag. Grabe siya, hindi yan totoo, ha? Tigilan mo ako. Alam mo nga. Nag-unbox lang ako ng LV. Yung bata. Unboxing. Alam mo ba, partner, matalino na nga kami ngayon. Nag-ayos na kami ng hospital bag kasi anytime kasi pwedeng 6 weeks, diba? So anytime yan. So yung asawa ko, inaayos ko na yung bag niya. Mga dadalhin sa hospital, ganun. Tapos binigyan niya ng isang brief. Sabi ko, bakit isa lang yung brief? Sabi ko, hindi ka papapalit ng brief? Tapos sabi niya, hindi. 1 day ka lang sa hospital. Grabe! Nagtitipid tayo! Paano nag-gender reveal ka? Ayan tuloy. Diba? Nakakaloy. Wag yung to the point na masasacrifice ko ano yung mas importante. Yun. Tama. Ano yan parang luho in general, mga kabisyo, na parang okay lang naman na magkaroon ng mga luho. Kasi syempre deserve mo din naman yun, diba? Tsaka pinaghirapan mo yun. Pero siguraduhin mo na kaya nyo. Tama. Or walang masasacrifice na mas importanteng bagay. Halimbawa, di ba parang magluluho kayo pero at the expense of yung mga anak ninyo hindi makapag-project. Mali yun, hindi na nga makakain ng tama. Isang beses na lang kumakain, hindi pa nagagatas, wala pang vitamins. Tama, di ba? Para lang makapagluho. Mali yun, di ba? So kayo din naman mag-asawa yung makakatansya niyan, di ba? Merong budget para sa luho, merong budget na mas mahal na dapat ibigay sa mas mahalagang mga bagay. Tama. In other words, learn to prioritize para walang nasa-sacrifice. But again, thank you. Salamat sa misis mo na mahal ako. Yan, thank you. Thank you ng sobra-sobra. And the mga misis, wag din makakalimutan magpa-check up. Kahapon, may nag-message sa akin. Sabi niya, tinatanong niya kung buntis ba talaga siya. Syempre, hindi naman ako OB, di ba? Aba, malay ko naman. Kasi daw, nagpa-check up daw siya sa center. Okay. Sa center ba walang ultrasound? Parang wala yata ultrasound sa center. So, dun sa nagpa-check up daw siya noon sa center 4 weeks daw. Okay. Lente. So, center lente. Magnifying lens. Ang ginamit sa puwerta. Meron. May bata sa loob. Pwede.
Tapos, parang yun na yung huling check-up niya. Parang doon sa check-up, sa center, parang sinabi na meron nga daw bilog. Yun yung sa pagkakasabi sa kanya. Meron daw pong bilog. Baby Okay. daw po yun. Okay. Yun yung sabi. Tapos sabi niya, kaya alam po, 5 months na po ang nakalipas. Hindi pa po ako ulit nagpapacheck up. Buntis po ba talaga ako? Tapos sabi ko, una hindi ko alam. Malay ko, hindi ako OB. At saka hindi ako nakakaramdam ng Oo. nararamdaman Hindi, mo. kasi sabi niya, parang 5 months na bakit daw hindi pa sumisipa, mga ganon. Tapos ako wala talaga akong alam. So tinanong ko, sabi ko, bakit hindi ka nagpapacheck up? Tapos sabi niya, yung biyanan ko kasi. Siguro ito yung mga old school. Yung mga nanay-nanay kasi, di ba? Ngayon lang naman yata yung mga once a month ultrasound kemerut eh. Dati, malalaman mo yung anak mo pag nanganganak ka na, di ba? pag malaki It's na. a girl, it's a boy, di ba? Correct. Oo, so parang feeling ko ganun yung ano niya, yung biyanan. Sabi kasi ng biyanan ko, pag nanganak na lang daw ako, susunod na magpa-check up. Pag manganganak na. Tapos sabi ko, ha? Yun ang sinabi ko. Hindi kasi ako... Siguro nasanay lang talaga doon, pero scary yun, ha? Pero scary yun. Yun yung dahilan kung bakit may biglang napapaanak sa tricycle. Risky. Napapaanak sa LRT. Kasi hindi alam. nila alam. So, Totoo. kailangan po magpa-check. Yun po yung prioritize, hindi yung mga kaartehan. Yun talaga yung i-prioritize. Kasi hindi pwede, hindi magpapacheck. Ano ba? Kasi yung Dapat pagpapacheck up, ma-monitor yung bata. Oo, para malaman yung lagay, hindi lamang nung bata, pati nung nanay. Pati ikaw. Oo, pati nung nanay. Malay natin, tagilid na alanganin na yung isa sa kanila. Tapos too late na pala, na sana nasalba nung kailan mas maaga. So sabi ko talaga sa kanya, pa-check up ka na, wag na mag-atubili. Magalit yung biyanan mo. 5 months na. Hala. Delikado yan. Pwedeng halimbawa, yung bata doon kulang para sa nutrients. Correct. Kailangan mo mag-take ng vitamins. O, mga ganun. O yun pa, bambalik tayo dun sa mister. Baka naman yung misis mo hindi na nagba-vitamins. Baka pag maternity shoot lang. Wag ganon, ha? Nanginginig sa sobrang gutom. Oo. Saga-saga na sa picture, Oo, pero gutom. Oo, gutom pero madaming picture, Kerry, 'di ba? Wag ganon. So prioritize. Tama. O good luck. Kasi ano na yun yung makabagong panahon. Tama. Sabi nga ng girlfriend mo hapon ka PM ko eh. Tapos sabi ko, "Hi doc," ganyan. Tatanong kasi feeling ko kasi 22 lang ako. Kasi gusto ko sana tanghenyo ng all natural birth. Okay. Ang all natural birth means no epidural or no walang anesthesia. All natural. So syempre yung jowa mo anesthesiologist. Syempre sasabihin niya mag-anesthesia ka, di ba? Kasi sabi ko kasi una mahal kayo. Sabi ko, mahal na Magkano na ba isang turok ngayon? Si Chuper. Magkano ba ang turok ngayon? Naku, tanghenyo si Chuper. Smart. Baliw ka. Marunong. Tigil ka dyan. Magkano na bang turok ngayon? Kasi last time 5 years ago, kay Princess, ang turok ko 40. 5 Isang years turok, ago. 40. Sabi siya matalino. Tama yan, Super, ha? Matalino ka. Pagpatuloy Sa mo kanya yan. isang turok lang, no? Oo. Ako, 3 buwan kong bubunuin yun eh. Huwag ka maingay, baka ma-insecure ka. Isang quarter kong bubunuin yun Di ba? Sabi ko, una, gusto ko ma-experience talaga all natural birth. Pangalawa, Okay. mahal na kasi kayo. Kasi para mga 50 or 60. Grabe naman. Yata, hindi ko alam. Baka depende sa manicure ng doktor Oo, yun. siguro. Depende sa kinis ni Doc. Basta mahal siya. Sa madaling salita, ganyan. Pero ang sabi niya, it is a breakthrough eh. So, Okay. ibig sabihin, kung nakakatulong ito, bakit naman hindi? Parang ganun. So, yun yung sinasabi ko. Yung sinasabi namin na kailangan nagpapacheck ka or nagtatanong ka kasi may mga breakthrough na ngayon. Hindi Tama. katulad nung araw na wala kasi. Walang choice dati kasi talaga eh. Wala talaga. Ewan ko kung may ultrasound dati. Diba? Kasi malalaman mo na lang yung anak mo, diba pag nilabas, babae po. Diba sa mga pelikula ng mga luma, Hindi. babae po. Sasabihin din ng mga matatanda, titingnan yung ilong mo. Ilong. Yung ano, lalaki. Kapag pag pumapangit ka habang nagbubuntis, Oo, lalaki daw. Pag patulis, lalaki daw. Nag-discriminate na naman kayo eh. Nakakaloka talaga. Pag pangit, lalaki, gano'n. Pag maganda, babae. Oo. Pero kasi ngayon, may breakthrough na eh. Parang katulad na, I'm sure yung mga batchmates mo, tanghenyo, nung nanganak yung mga batchmates mo, yung nagpapakulo pa sa bayabas, gano'n. Ngayon, Naglalanggas. Ngayon, may breakthrough na rin. Merong mga feminine wash na nakakatulong para gumaling. Na hindi mo Correct. kailangan magpakulo. Di ba mga Totoo ganun? yan. At dapat maging open tayo sa mga ganyang breakthrough. Kasi hindi
masama. Hindi masama. Kung makakatulong sa nanay at sa bata, Oo. bakit hindi? So, babalik tayo dun sa kabisya natin na nag-DM sa akin. Pa-check up ka. Importante yun. Mahirap yung ibabase mo lang sa makalumang paraan. Di ba? Correct. Para to sa kaligtasan ng Pareho kayo. ng nanay at saka ng anak. Tapos yun yung sabi talaga sa akin ng jowa mo, hindi ka na bata. Sabi niya, iba yung pushing power ng 20 years old sa 30 years old Ay, ganun plus. talaga. Ako, Sa bagay, masinihingal ka nga ngayon. sabi Ang bagal nga, maglakad. alam mo, minsan nga pag may nag-uusap ng mga tao, minsan nakakalimutan na nila na tiit na ang edad ko. Tapos sabihin nila, kailangan ko na nga magpakasal kasi ano na ako 28 na ako, natatakot na ako, baka hindi ako mabuntis. Sabi ko, grabe ka sa akin. Kaya pa yan. Preno ng konti. Oo. Tapos minsan kasi may mga comments silang ganun, partner, na parang delikado na yung magbuntis kasi 38 na. Sabi ko, ay, excuse me, kinaya ko pa. Kambyo din. Kambyo din. Ay, nako, pa-check up. Yun po yung mahalaga. Yes, and learn to prioritize. It's for your own good. O, Yes. sa mga kabisya, mamaya talagang sabi magkakabanding-bandingan, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GB lang, love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Chris Chuper. Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Tama yan. Huwag nating isipin delubyo ang Lunes. Doon sa mga tinatamad magtrabaho, tinatamad pumasok sa school, pasalamat ka, inabot ka pa ng Lunes. Correct. At pasalamat ka, meron kang trabaho. At Tama. pasalamat ka, may pagkakataon ka na makapag-aral today. Tama. So be thankful again. Yun ang palaging paalala ng programang ito. Always be grateful. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Sana mo yung okay sa alright ang inyong naging weekend. Para naman ngayong Lunes, meron kayong parang extrang enerhiya. Diba? Diba? Extrang strength, extrang saya. Excitement. Yan. Yun. Sa mga lugar naman na mga walang pasok, yung kagaya sa Cavite, alam ko yung Taguig nag-declare na rin o levels, yung Kasi grabe yung ulan talaga nung Tsaka may nung 100%, Sabado, no? 100% chance of rain today. Oo, Yan, correct ka. yun ang sinabi kaya nakapagdeklara. Kasi minsan iba, wala naman pala, hindi naman pala umuulan, ang init-init, nagdeklara, di ba? May mga ganyan tayo. Alam mo, ay mga Pilipino, hindi natin magtulungan. ang hirap talaga sa panahon ngayon. Dati wala namang mga ganyan. Kaya nga, I blame it all on technology. Para sa akin, alam mo yun, yung teknolohiya, ang laking bagay kasi talaga niyan. I mean, yung high-tech na yung mundo, everything becomes instant, communication is instant, ganyan. Kaya lang, ang nagiging epekto niyan, parang tayo, Naging mas sobrang opinionated. opinionated, masyadong entitled, mayayabang. Correct. Diba? Eksperto, tingnan mo yan. I'm sure, ang daming mga nag-comment na ang init naman. Bakit ngayon, diba? Bakit Lahat tayo matatalino talaga no? Mahilig tayo sa debate. Oo. No? Wala tayong ibang ginagawa. Oo, no. Ito ba yung epekto ng kahirapan ng bansa? Alam mo yun yung wala kang ginagawa, kaya ang gagawin mo na lang, mag-comment, magbash, magsalita ng hindi mabuti, di ba? Mga ganun. Medyo, weirdohan nga
ako hindi lang sa panahon, pati sa mga tao sa ating lahat, medyo weird tayo. Kahapon nga nanonood ako ng balita, may survey daw na ang chismis ay ganito. Ano daw? Hindi, ay survey, binalita to sa TV kahapon Kasi sa interview na yon na parang sinasabi na tayo mga tao daw ngayon, wala nang natatakot na magsalita against the government. Parang ganoon na yung mga tao ngayon. Tayo sa lagay na to. Sabi ko parang mali naman yan. Parang fake news yan, diba? Ang lakas-lakas nga ng loob ng mga tao ngayon. Na lahat tayo kayang sabihin kung ano. Kung ano yung gusto nating sabihin. Sabi ko sa balitang, ha? Anong network yan? May survey pa kayong ganyan, ha? Takot ang mga tao magsalita ngayon, wala nang freedom of anek-anek, ganyan. Anong network yan? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Yung kilay ko nga pumunta sa batok ko Kaya pala hanggang ngayon, hindi pa bumabalik yung kilay mo. Nakakataas ng kilay Minsan lang si Chris manood ng balita. Kaya ayaw ko manood ng balita Sorry ever since kasi hindi ako nanonood ng balita. Kasi diba, kwento ko na sa inyo dati to na bata pa lang ako, paka-graduate ko pa lang. Na-expose ako sa mundo ng media. Sa yan. Nalaman ko kagad na hindi lahat na napapanood natin ay totoo. Tama. Totoo yan. Hindi lahat na napapanood natin ay totoo. Tayo nasa loob. Kami po nasa industriya, so alam din namin yung ilang kalakaran. Si Chris lang yan. Hoy, magsalita kayong dalawa. Yung pulang ilaw! Teka, bakit may para akong syoko ngayon? Ay, pulang ilaw sa noo ko. Ang programang ito, dapat sama-sama tayo dito. Masyado kasi yung sinabi mo, parang masyadong... Sinabundahan ko lang yung sinabi mo. Kasi yung sa'yo talagang talagang kinonfirm mo ng bonggang-bongga ng lasa loob tayo. Hindi, yung sa akin kasi sa experience ko. Okay, Huwag mo lang i-sugarcoat. I'm not gonna sugarcoat it. Sino ba yan? Hindi sino, the system. Sistema mismo. So, bata pa lang ako, paka-graduate ako, nung nagkaroon ako ng tsansa na magtrabaho para sa eleksyon, nakita ko na kagad na hindi nga lahat na nababasa natin at napapanood natin at naririnig natin ay totoo. Lalong-lalo na feeling ko sa AM, ha? Kasi sa FM, hindi talaga kami totoo Mga extras to lahat to kasi joke lang yun sa amin. Joke yung difference. Kasi sa atin, entertainment tayo So, hindi ka dapat na kung gusto mo malaman kung may pasok ka wala, hindi ka magde-depend sa Love Radio. Kasi meron kaming AM arm, 'di ba? Yung ganon. So kung meron kang gustong malaman na tunay na balita, hindi ka sa Love Radio pupunta kasi kami puro lang kami. Hechos, mga churotera, mga eklabo. Hindi, for entertainment and for fun. Ganyan, 'di ba? So anyways, na-expose na kagad ako sa ganong mundo na kung sino yung pwede magbayad at gusto mong edi siya yung pwedeng magbigay ng balita na ganon. Correct. So, alam mo yun, kaya yung napanood mo, partner, Oo talaga. Just lang din talaga. Oh my God. Mapapanood ko sa iyo, mamaya. Hanapin ko sa YouTube. Ang weird nung napanood mo, partner, na sa panahon ngayon, ang mga Pilipino ay takot magsalita against the government kasi parang kinocurtail yung freedom of expression. Sabi ko, ha? Diba yan din yung expression mo? Dapat napanood mo yung balita kahapon para high blood ka din. Kasi sabi ko, what for? Bakit yung binabalita yan? Kung tutusin, kung i-observe natin ang mga tao ngayon, sobrang laya. Correct. Sobrang laya. As in, na magsabi ng keyboard warriors, yan pa ba yung naku-curtail yung freedom of expression? Actually, may freedom mga of speech? may mga rally pa nga na pinapayagan kahit walang permit, may mga ganun. Tingnan mo yan. In fact, ini-encourage pa nga na magpahayag kayo ng mga saloobin ninyo. Correct. Diba? Ang mga tao ngayon, lakas ng loob. Sobra. Diba? So, sobrang walang lakas na sobrang wala nang wala namang compassion kung ang sasabihin nila ay makakasakit. 'Di ba? Parang yun yung nakakalungkot Parang wala na lang pakialam kung ang masasabi mo ay nakakasakit o hindi. Hindi na ba nag-iisip makakasakit ba yung sasabihin ko o hindi? Wala nang ganun. Meron nga akong napanood na yung pinakita ni Totoy Bato na video na mali nga nung driver nung motor kasi sa sidewalk dumaan. Ina-disgrasya. Kawawa naman. Tapos ang
comment pa, tanga-tanga kasi may mga ganito, parang nakakalungkot. Ayan, Hindi mo na dapat sabihan ng tanga. Diba? Tulungan mo na lang. Ouch, kawawa naman. Minsan pag makapag-comment kasi tayo, hindi na Diba? tayo nag-iisip kung ano magiging epekto nito At saka hindi mo alam ang ano niya na, hindi mo alam ang kwento kung ba't siya dyan nadaan. yung backstory, baka Diba? nagmamadali. may emergency. Oo. Kasi tingnan mo naman traffic. 'Di ba? Traffic. So obviously, baka pag dumaan siya sa so yung mga tao na tangahan. Ano ba 'yan? Tulungan niya lang natin. Eh di syempre, 'di ba yung ganun ba? Parang wala nang compassion. I blame it on I blame it on technology. Maano siya alam mo 'yun, parang mabuti. Sobrang mabuti talaga yung teknolohiya, but in the same way, pag used negatively, hindi siya talaga maganda. Hindi talaga siya makakatulong. Katulad ng nabubuli, cyberbully. 'Di ba? Madami na nag-commit ng suicide nang dahil diyan, 'di ba? Marami nang sumama ang loob ng dahil dyan, di ba? So, dapat maganda naman yung technology kasi it makes things easier. Pero, gamitin po natin ito sa tama. Hindi naman tayo against technology, di ba? Nagpapasalamat. Ang laking tulong kung against tayo technology, hindi tayo napapanood ngayon. Yung mga kaibigan natin at mga kamag-anak na OFW, hindi sila madaling makausap, di ba? Kundi dahil sa technology. Pero kasi, meron ding downside na kapag inabuso mo, hindi din maganda. Actually, tayong tao yung yung sablay dito Tayong mga gumagamit. 'Di ba? Minsan yun talaga ang lakas-lakas ng loob natin na magsalita, mang-bash, 'di ba? Mag-downgrade ng tao, magpahiya ng tao sa social media na hindi natin iniisip paano kaya kung ako yung biktima dito. 'Di ba? Walang feeling ko lang hindi lahat tayo nag-iisip ng ganun Hindi talaga lahat nag-iisip. Hindi mo alam yung storya. Lagi mong tatandaan, hindi mo alam yung storya. So wag kang feeling mo, alam mo lahat, 'di ba? Wag kang ganon kasi hindi mo alam What if 'di ba katulad niyan yung motor. 'Di ba what if nagmamadali kasi yung misis manganganak. 'Di ba? What if nagmamadali, dala niya yung gamot ng anak niya kasi ang lagnat ay 41. Diba? Tapos mapapanood niya yung video na yan. Nagkasabihan pa siyang tanga. Hindi mo nga alam yung kung anong kwento 'di ba? Kasi hindi nga lahat na napapanood natin kailangan meron na kagad tayong opinion sa nangyari. Parang katulad ng mga halimbawa yung mga nasasapak na traffic enforcer o kaya nananapak na enforcer, ganun. Minsan kasi napapanood na lang natin yung is yung action sapak. Diba? Yun lang yung panood natin. Hindi natin alam, baka naman bago sinapak o bago nagkaroon ng sapakan, merong ano tawag doon? May nag-provoke. May nag-provoke. Sinigawan muna. Diba? Bago na video yung sapak. Hindi mo makikita ng sinapak. Bakit sinapak? Trip-trip lang? Adik lang po gumagawa nun. Malamang may dahilan, malamang may pinanggalingan at yun yung hindi natin alam. Tapos huhusgahan lang natin yung nanapak, grabe naman, sama-sama ng ugali. Hindi na gumalang, hindi na ginalang ang mga ganito. Mga ganon. Diba? Maganda yung technology pero wag nating hayaan yung technology yung ma-unleash yung dark side natin. Correct. Kasi yun yung nangyayari na parang it gives us the right and entitled tayo, empowered tayo to say what we want even if posibleng makasakit, 'di ba, sa ibang tao. So yun talagang wala sa atin, compassion mga kaibigan. Lagi nating iisipin, lagi nating ilalagay yung sarili natin doon sa taong biktima. 'Di ba? Doon sa taong pinagsasabihan ng hindi maganda. Correct. Anong pinagdadaanan. But in the same way, pwede din nating ilagay yung sarili natin doon sa mga taong walang compassion. Kasi sabi nga daw nila, hurt people, hurt others. So pwedeng itong mga taong to na walang ibang ginawa kundi maging Facebook Association of Keyboard Warriors, diba? Walang ibang ginawa kundi magsabi ng mga masasamang saloobin, makasakit ng ibang tao, ganyan. Kung iintindihin din naman natin yung side nila, baka naman kasi yun nga hindi sila mahal ng mama nila, diba? Yun, babalik tayo sa hindi sila binigyan ng crayons nung lahat ng kaklase niya may crayons, ang binaon sa ng nanay niya uling. Isang kulay lang. Diba? Isang kulay. Black lang, putol pa. O di naman kaya, di ba, kung lahat ng mga kaibigan nakapagpabakuna, siya lang yung wala, di ba? O kaya, hindi bakunahan yan, kaya ganyan mag-isip. Kaya ganyan mag-isip, expired yung bakuna na binigay sa kanya. Yung karayo may kalawang. Yung iba, meron silang mga glue sa kanya, kanin. Correct. Kanin, kulangot. Aminin nyo, Khalid, minsan pinandikit talaga natin, elementary tayo. Oo yan, diba? So, diba, alam mo
yun, it's just a matter of being kind. Kapal dikit. Lalala ko talaga. Hindi, pero mas effective talaga, promise, kulangot. Dapat madami ka niyan. Isipin mo, mura-mura naman talaga nung paste dati, no? Hindi, Pero kasi bakit gawa partner, natin gawing pandikit yung kanin? Hindi, partner, kasi yung paste dati na nakalagay sa parang kulay blue, pink, o kaya yung ganon, yung tube. wala naman, lalo pag nanigas na yun, di ba? Wala na naman siya talagang dikit. Kaya na-discover natin na yung kanin, mas madikit kesa dun sa mga paste Grabe, nung tatawa araw. ko tangin yung ginawa niya rin talaga. Di ba tayo mga nag-aaral sa public school? Grabe yun. Oo, di ba? Talagang mas nakakadikit yung kanin. Kesa dun sa, kasi nung araw, parang mayaman kapag naka-Elmer's glue ka eh. Di ba? So, ang bibilin mo, yung mga paste nga na, yung nakalagay nga sa gano'n, nabibili lang. Tagpipiso, tagsi-50, ganyan. Hindi madikit lalo na kapag ka nabuksan, tapos tumigas, di ba? Ganun. So, mabalik tayo. Ba tayo napunta dyan? Hindi na agad nakamubudo sa kaning pandikit. Di ba? Kasi maaaring lahat ng mga kaklase niya nung araw, naka-Elmer's glue, siya ang lang baon hindi. niya, di ba? May 1 cup of rice. Sabi ng mga kaklase niya, bakit ka may 1 cup of rice? Pandikit, bakit? Di ba? Parang Mas mahal pa nga yun. Inalisipin mo, mas mahal pa yung kanin kesa doon sa pandikit niya. Kesa sa pandikit ng iba. Diba? So, come to think of it, in a way, alam mo yun, parang generally, let's be compassionate. Diba? Alam mo yun, yung mga nagsusulat ng mga negative, baka naman kasi, diba, what you don't give, you cannot give what you don't have. Naniniwala kasi ako na kung ikaw ay isang tao na mapagmahal, may mga taong nagmamahal sa'yo, Correct. Hindi ka gagawa ng ganyan. Hindi Yes. ka member ng Facebook Association of Keyboard Warriors. Hindi ka top fan ba tawag doon yung may star? Di ba? Hindi ka top fan yan. Di ba? Kasi mag-iisip ka muna bago ka magta-type. So, kawawa naman. Sa madaling salita, walang nagmamahal. Diba? Hindi, alam mo Kasi rin, totoo yun, pag nag-uumapaw ang isang tao, Sa pagmamahal. hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo. Tsaka naalala ko lang yung sa mass natin noong nakaraan, sinasabi ni ni Father. Father na ang kailangan ngayon is yung maging mabait. Ayan, mag-ano Tsaka ka ng mga positive na correct, bagay. Kasi na maging maraming masaya. Oo. Tama. Kailangan ngayon ang mga sabi ni Father was dati nung araw nung mga panahon ni Tanghenyo, 'di ba? Ang mga talagang sumisikat, yung mga dramatic star. Yung mga talagang, 'di ba? Yung mga drama anthology ganyan, Kemerut. 'Di ba? Ngayon, ang mga sumisikat, tingnan mo si Vice Ganda, talagang patok na patok. Napakaraming mga stand-up comedians Mga na nakikita komedyante. na rin sa TV kasi sikat na po yung mga nagpapatawa dahil yung mundo ngayon malungkot. Totoo yun. Sobrang Medyo tinatangkilik depressed. yung mga masasayang napapanood, masasayang materyales. Kasi yun ang gusto ng tao ngayon. Correct. Gustong ma-uplift yung mga malulungkot nilang puso. Di ba? Gusto nilang maging masaya. Gusto nilang ngumiti. Tama, yun. Kaya yung mga members ng Facebook Association of Keyboard Warriors, 'di ba? Yung mga walang ibang ginawa kundi magsabi ng hindi maganda. In a way, come to think of it, kaysa mainis din tayo sa kanya, although minsan nakakainis din talaga, kawawa din. 'Di ba? Kawawa din eh. Kasi para ganun ka mag-isip, ibig sabihin talaga hindi ka mahal na mama mo. Salip na gatas, kape pinainom sa'yo. Alam mo yung Hindi, kulo-kulo ng sinaing. o hindi naman. Okay naman tayo lumabas kahit kulo ng sinain yung pinatira sa atin ng nanay natin, yung Di ba? Alam mo yung mga ganun ba? Correct ka. Lahat ng mga klase niya may stroller siya, wala. Di ba? So kaya siguro, dala-dala Lampin lang sinanay dito. Wala siyang walker. Wala siyang walker. Di ba? Wala siyang Okay, yung walker yung nabibili sa baka. Di ba? Ano yun? Oo, yung ano. Yung inikot ng baka. Di ba sa mga probinsya may Ay, yung naglalako? parang araro? Ay, alin? Hindi yung bilog na ano, parang anong tawag doon? Andador. Pero ano yun eh, mas effective nga daw Kahoy, yun eh. kahoy yun. Kahoy na bilog. Yung mumurahin lang. Anong tawag? Ikaw yung may rata tawag ng doon. andador yan. Andador. Oo, Yun, andador. mga ganun. Tapos yung iba, di gulong. Oh, di gulong. Na may tapos ilaw. Tapos may mga laruan sa Oo, harap. may sound. Sa kanya wala kahit andador, wala. Lampin lang tinali. Hindi. Buti nga kung may lampin eh. Ibig sabihin may nagga-guide. Wala, hinayaan lang siya na nanay niya matuto maglakad. Kaya mo lagi nadadapa. Kaya tingnan mo Kaya yan. ng tuhod. Lumaki maitim ang tuhod yan. Pero isa lang malinaw dyan eh. Kumbaga, yan ay produkto ng chain reaction. So may pinanggagalingan, posible baka. Yun nga, ganun din ginagawa sa kanya. Kaya Correct. bumabawi lang din siya. Correct, 'di ba? Yung ganun. Ewan ko kung nabasa niyo yung post ko recently. Meron nag-bash dun sa anak ko. Pero honest to goodness,
sobrang in my heart, sincero, kahit ilabas ko pa sa inyo at ipakita sa inyo. Wala siyang naramdaman na galit. Parang normally for a parent, para sabihan na hindi cute yung anak niya, ang sabi kasi doon, kawawang bata, hindi cute kahit anong tingnan. So na nabasa ko, ganun. Normally, di ba, parang the initial reaction of a parent would be, Beast mode agad. Beast mode agad. Pero honest to goodness, nung nabasa ko yun, hindi talaga ako nakaramdam ng galit, mas nakaramdam talaga ako ng awa. Kasi 'di ba totoo 'yun eh. Na bakit ka ganyan mag-isip? Oo, bakit ka ganyan mag-isip? Para ang tirahin mo ay bata. 'Di ba bata? I mean, bata 'yan eh. Alam mo kung galit ka sa tatay niyan, kung galit ka sa nanay niyan, yung tatay at nanay yung kemehin mo. Wag yung bata. Kasi yung bata walang alam. So, para sa akin, for you to think of it, 'di ba, to think that way. Ang sabi niya is kawawang bata, hindi talaga cute kahit ano ang gawin. Binara ko yung yung pangalan niya kasi una ayoko siyang sumikat. Secondly, yung account na yan is a fake account. So why bother? And pangatlo, mas nakaramdam ako ng awa sa kanya kaysa inis. Kasi kawawa naman siya. Paano kawawa si Princess? Kami nga ang kawawa kasi hirap na hirap kami magkapag-usap doon, English. Diba? Walang low blood kami kapag nagipag-usap kami sa kanila, naubusan kami ng dugo. Kahit hindi na si Princess diba? Kahit na ibang bata, 'di ba? Para ikaw ay isang tao na magsabi, yung pangit ng bata." 'Di ba? Parang may mali sa iyo eh. So in a way, bakit ka ganyan mag-isip, yun lang yun eh, 'di ba? no? Kawawa ka naman kasi ba't ka ganyan mag-isip? Wala bang nagmamahal sa iyo or wala bang nagga-guide sa iyo kung bakit ganyan ka mag-isip? So 'di ba parang in a way kesa nakakainis, mas nakakaawa. Kasi yung mga bata, sabi ko nga doon si Princess, hindi yan lalaki na walang pagmamahal, 'di ba? So mas nakakaawa itong isa kasi 'di ba, wala siyang pagmamahal kasi if you are a person who is full of love or if you are loved, you will not bother to put other people down. Kasi puno ka ng pagmamahal Correct. Puno ka ng pagmamahal, bakit ka magiging bitter? Yun lang, diba? confirmation yun dun sa nagsabi ng hindi maganda. At doon sa ilan pa mga nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa iba. Na hindi nga sila mahal ng mama nila. Yun po, wala pong nagmamahal sa inyo. Wala, diba, yun try nyo talaga pong yun. magpakabait. Baka sakali lang bukas makaluwa o kaya mamaya mismo, the moment you start doing good things, maramdaman nyo na kapag mabait ka palang tao, may magmamahal sa'yo. Mas masarap yun kaysa magsabi ng hindi maganda o gumawa ng hindi maganda. Instead na mag-spread ka ng love, ng pagmamahal, yung hatred, yung pinapa-spread mo. may problema ka. Tsaka kawawa ka. Kasi bakit yun yung sinespread mo? Di ba? Correct. Ibig sabihin, ito yung tipo ng tao pagising, isa lang yung kilay. Kasi nagsalubong Sa sobrang salubong, diretso isa na lang. sabi, huwag na natin pahirapan na pagsalubungin. Idiretso na natin. Di ba? Punong-puno ng galit. Kawawa naman. Correct. Kayo diba? po yung magsasuffer dyan kapag punong-puno ng hatred Sabi yung nga puso nila, nyo. hurt people, mga taong nasasaktan, are those who hurt others. 'Di ba? So hanapan mo ng paraan para hindi ka ma-hurt o para mapuno ka ng pagmamahal, para hindi ka laging nega. Kasi pag lagi ka nega, 'di ba? Law of attraction, ang balik sa iyo ng universe, negative din. Tama. Diba? Do good, kabisyo. Be good. Choose kindness. At ingat-ingat po. Kung sinabing wala pong pasok, wag na pong lumabas ng bahay. Stay home, stay safe, and stay dry. Mga kabisyo, mamaya alas 9 tayo magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love lang. Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Mainit ulo ko Hindi ako yung nanalo sa loto.
Hindi ako nakatulog kagabi nung nakita ko 2 winners, pambihira. Sabi ko, baka hindi ako yun Swerte naman. Nakakalurking. Ito ang gawin nyo mga kaibigan pagmasdan nyo po, mga kapitbahay nyo, mga kilala nyo, pag meron pong kakaibang kinikilos. Yan. Yung mga tipong ayaw na magtrabaho. Isang araw yung mga kinakain, diba? mga mga mamahalin. Yan. Papadeliver ng appliance. Yan. Naghahanap ng mga sales agent kung saan bibili ng bagong lote at bagong bahay. Masid-masid po tayo mga kabisyo. Sa FB friends nyo pag may nakita kayong mga kaibigan nyo na may kakaibang post. Mga out of the ordinary, parang hindi naman siya yung typical na pupunta ng Europe. Yan. Yung mga lang post na thank you for the blessing. Yan. Hashtag feeling blessed. Tamang hinala. Nakakalurking. Hindi tayo happy para sa kanila Ang daming bitter kasi. Ang dami talagang Dalawa bitter. lang kasi nanalo. Oo, nakakainis mga talaga. 5 man lang. Grabe. Ganyan tayo. Pag narating ang ibang tao, hindi talaga tayo happy. Ganyan tayo mga Pilipino. Yes. But anyways, at least natapos na din. Oo nga. Oo, makakatulog na medyo mahimbing yung mga nagbabantay sa loto. Grabe yung mga pila sa loto. Ibang Correct. level. Hindi na ulit ang pila mamaya. Hindi na kayo maghihintay ng 2 oras para makapila at makarating sa counter. Makaka-move on na po tayo sa mga buhay natin, mga kabisyo. Kasi again, ulitin po namin, may nanalo na at hindi tayo yon. Pero tama si Chuper, masid-masid ka lang. Kapag yung kaibigan mong yung tipong galisin, yan. diba, skin disease, ganyan. Tapos isang araw Nagpapaganda, ganyan. Nagpapaganda na, ganyan. Yung mga tipong dating nagko-commute, yung ang dumi-dumi ng mga ng mga ilalim ng kuko kaka-commute, diba? Tapos isang araw nakapangmayaman, hindi lang basta-basta pangmayaman na sasakyan kabisyo yung talagang yung mahal yung gas, yan. Hindi diesel, gano'n. Tapos may sariling driver. Nako, magtaka ka. Bakasyon na ito. Kaibiganin na. Pag may lumipat na kapitbahay mo, siya na yun. Yan na yun. Ay, nako. Congratulations. Kanina ko pa ito naririnig na sana kung sino man yung nanalo doon to use it wisely. Kanina ko pa naririnig yung usap-usapan na yun na sana deserving talaga siya at gamitin niya talaga sa tama. Ganun. Kasi ang bilis gastusin ng pera. Aminin na natin, mabarihan lang yung 1,000. Hindi mo na alam kung saan napunta. Correct. Sa atin yun, tingin ko, pero yung 400 million. Medyo matagal na. In his or her lifetime, sobra-sobra pa, feeling ko. So, tama naman yun. Maging maingat ka sa paggastos ng pera mo. Tama. Kung sino ka man. At ito, lagi naman po namin sinasabi tuwing talagang yung loto ay matindihan at malapang malakasan. Kung tambalanista ka namin, baka naman. Paramdam ka lang, hindi namin isisiwalat ang tunay mong pagkatao. Mapagkakatiwalaan mo kami. Gamitin mo kami para makatulong. Yan. Napag-uusapan ng mga bagay-bagay if the price is right. Correct. Baka naman. Yun, kabisyo. Congratulations sa ating 2 winners ng loto na yan. Correct. At sana kung gaano mo iniingatan ang pera mo, ganun mo din ingatan ang sarili mo. Tama. Oo, kasi alam mo naman, ang mga mayayaman na nasanay ka sa pangkaraniwang buhay, tapos biglang yaman ka, alanganin na din ang takbo ng buhay mo. Maniwala ka, ang mga mayayaman, Parang may alam ka, mayaman ka. Makapagsalita to, mayaman ka. Ito kasi, proven na ito mga kaibigan. Pag mayaman ka, ang dami mong magiging kaibigan, ang dami mong magiging kamag-anak. So, ibig sabihin, pinag-iingat mo siya sa mga pekeng tao. Yan. Kakaibiganin ka lang kasi meron silang kailangan sa'yo. Tama, totoo yan. Ang daming mangungutang sa'yo. Nako, yun nga Yung dating nilampitan mo na hindi ka pinansin. Yan. Totoo Yan. Kaya chill ka lang, huwag ka masyadong pahalata. Baka mamaya bigla-bigla. Tsaka bigla-bigla may jet ka. Ano ba? Bigla-bigla nagpatayo ka helipad. Huwag gano'n. Hinay-hinay lang. Correct. Huwag kagad Europe. Kung mga tipong hindi ka pa nakakalabas ng bansa, Europe agad, wag. Diba? Doon lang muna tayo. Boracay muna. Boracay. Ang ganda ng Bora. Speaking of, nakikita. Open na siya for local tourists Yes. Sa Ang lokal linis, Ang linis. Ang ganda. Tsaka, ihahatid ka na sa mismong beachfront. Yun yung miss na miss ko Tama. I wonder kung binonggal yung mga fast food sa harapan. Affected talaga ako dun
Feeling ko ata parang oo. Pero ang dami pa nilawakan rin. nila matras. Oo, nilayo ng bongga. Pag ang shot, makikita mo talaga puro building na eh. Top view. Pag ang shot is top view, makikita mo puro establishment na talaga. So medyo dinadayo ng mga puno sa beachfront. Pero paglagpas mo ng mga puno, puro establishment na talaga Correct. dyan. Oh, I wonder kung ano. Wag mo tayo 26, di ba? Tama. Oo. Hindi tsaka nag-ano na siya, medyo ina-open na siya for local tourists. Sana wag na ulit nating babuyin Wag na nating sirain Malinis na ulit ang Boracay. Tama. Wag nung una kong punta ng Boracay, talagang wow, ito pala yun. Paradise talaga siya, no? Tapos nung mga sumunod kong pumunta, naiinis na ako. Ang daming tao. Ang dami-daming tao. Tsaka baboy-baboy na talaga, promise. Ang daming Punta ko doon, yung kulay green na lumot na sa gilid. Oh, di ba? Nakakatakot, umapak sa tubig. So ngayon, okay na siya. Hopefully, tuloy-tuloy na at hopefully, wag na po nating babuyin. So kung baboy ka sa bahay mo, di ba, wag mong dalhin sa Boracay. Wag mong dalhin sa ating mga tourist destinations. Okidoki? Dear Nicole and Chris, sana po ay mabasa niyo po ako mabasa niyo po ito sa Tambalan segment. Tambalanisan niyo po ako since 2008. Kailangan ko pong matauhan. Kahit na masasakit na salita, sabihin niyo na sa akin para mapahiya na po ako sa sarili ko. Okay? Sinabi mo yan, ha? Ihanda mo sarili mo. Hindi kami magpapapigil. Baka hindi mo kayanin. Baka kalagit na magpatay ka ng radyo. May ka-chat po ako sa Facebook na may asawa at anak na. Ay, taga. Ayan na. Malandi, halitarot. Ulitin mo. Una pa lang. Baka hindi niya alam niya sa sarili niya ng ganyan ang eksena niya. May ka-chat po ako sa Facebook na may asawa at anak. Ano sabi mo? Ay, tanga. Ako sabi ko, haliparot, pokpok, malandi. Bahala ka dyan. Nag-umpisa lang naman po kami as chatmates and friendly convo lang naman po hanggang sa nagka-developan. OFW po siya that time. Ang problema po, dummy account lang naman po yung gamit ko. Hindi ko po inaamin sa kanya na wala pong totoo sa lahat ng mga nalalaman niya tungkol sa akin. Poser lang po ako. Tingnan mo, sinungaling! Dorobo! Manlilin lang! Talipandas! Unyango ka. Hayop no? Sabi mo, okay lang sabihan ka na masasakit eh. Pagpanggap ka eh. Yan, di ba? Alagad din sa tanas. So sabi niya, wala naman pong totoo sa lahat ng mga nalalaman niya tungkol sa akin. Poser lang po. Dahil sa totoo lang, ayoko naman pong malaman ng anak ko na nakikipag-chat pa ako sa lalaki. 2 years na po kami magkarelasyon sa FB. Tanga din no? Ay, bobo. At nung magbakasyon po yung guys sa Pinas, nagawan ko po ng paraan na magdahilan kung bakit hindi ako makapagpakita. So never din kami nag-video call kasi sabi ko free data lang po ang gamit ko. Okay. Nagpapadala po ako ng picture pero hindi po ako yon. Ate, ano ba? Sinungaling kang damo. Oo. Nakokonsensya po ako dahil siya po naging totoo sa akin. O tanga din, how can you be so sure? Hindi naman po niya iiwan ng pamilya niya pero lagi po siyang umiiyak na nahihirapan na po siyang magpanggap sa asawa niya dahil ako daw po ang mahal niya. So may asawa din yung lalaki. Mahal ko naman po siyang talaga. Mahal, hindi pa nga kayo nagkikita. Tanga naman ito, nakakabuisit. Okay. Mahal ko naman po siyang talaga pero kung makita niya lang po ang itsura ko, alam po ko pong hindi niya ako magugustuhan. Ngayon po, mas nasasaktan ako sa fake love story na ginawa ko. Dapat po ba akong umamin sa kanya o maglaho na lang po ako ng parang bula? Please help me naman po. Okay. Una sa lahat, may asawa ka, may asawa siya. So Tama. anong katangahan to, te? Bakit kaya ganun, no? Oo. Ako feeling ko sobrang may pinanghuhugutang insecurity ka, te. Para una mag-invento ka. Tama, para magpanggap ka na ibang tao. Pangalawa, para, di ba, for 2 years, mag-pretend ka to be someone that you're not and have a relationship with that person. Pero hindi naman ikaw yun talaga. Di ba, parang tanga-tanga talaga. Wala ka bang ginagawa, te? Padala ka ng picture, hindi naman ikaw. Hindi naman ikaw. Ano yun? May something sa'yo, te. Oh, pero in fairness sa inyong dalawa, bagay kayo. Pareho kayong tanga, hindi din niya na-discover.
Di ba? Masyadong Isipin mo, mapaniwalain. correct, Dami diba? namang fake news sa internet. Corrected by... Isa siya sa naniwala. Tama. Nakakalurkay dito. 2 taon kanyang hindi nakikita. 2 taon siyang hindi nagdududa kasi hindi man lang siya nag-video call sa'yo. Di ba? In fairness, bagay kayong dalawa. Yun lang ang masasabi ko, bagay kayong dalawa. Para birds of the same together flock the feather. Sobrang match na match kayo, te. Kalurkay. Itong nangyayari sa iyo, itong problemang nararanasan mo, ate, these are the consequences of your action. So, harapin mo tong problema nito. Una, pwedeng una sa pagharap, sabihin mo yung totoo. Na pasensya ka na, niloko kita, nagpanggap akong ibang tao. Para matapos lang, para Tama. maging maluwag sa loob niya at maging maluwag sa loob mo na nagkaroon ng pagsisinungaling in between. So, Hindi ako naging totoo for 2 years. Yan. Pero in the first place, kailangan mo pagpaliwanag. Meron ka ng asawa. Diba? Hindi, Wala kang obligasyon. Wala kang obligasyon. Hindi naman dapat talaga kayo. Wala lang naman talaga. Kaya kung pinapapili mo kami, kung dapat mo bang aminin o maglaho para isang parang bula, ako para sa akin, maglaho na lang. Kasi, yun yung pangalawang pagharap Oo. doon. Una, pwede mong ipaliwanag. At Pwede. pangalawang pagharap, deadmahin mo na lang. deadma na lang. Ako para sa akin, doon ako sa deadma part. Para kung sakaling yun yung madaling paraan para makamove on ka sa sitwasyon mo ngayon. Tsaka wag mo nang pakita yung itsura mo, baka ipakulam ka pa. Oo. Magalit yung lalaki. Nako, usong-uso Baka pa man. rumesbak sa'yo. Correct. Puro takotan stories pa naman to. Nako, hindi mo malaman. Baka may mga kamag-anak yun na mga mangkukulam nga. Hindi natin masabi. Hindi baka magalit. Totoo, kasi niloko mo, masama niya, baka mamaya kinikilan mo pa, di ba? Oo. Magpadala ka ng pera, di ba? Padala mo ako ng pera. Wag Ano yun? naman sana. Hindi kasi, di ba, pagka ganun, yung mga troll Daming accounts. alam nito. Alam ko yung mga underground business na ganyan. Daming alam sa mga... Sumasideline. Oo. Ano yun? Paliwanag diba? mo nga. Paano kumita dyan? Explain mo naman. Depende kung anong party papakita muna. Okay. Ano partner? May mga ganun na, kunyari, kakaibiganin kita, tapos padalhan mo ako ng pera para maging magkaibigan tayo. Tapos magagawa ka ng eksena dyan, dadrama ka. Naku, yung kasi may problema sa bahay. Yan. O alam ikaw din ni naman. Pamilya. Sabihin pa na. Oo, di ba? Bakit may mga ganyang kayong sideline na hindi ko alam? Gumagawa din pala ng ganung account. Hindi ako makapag-reply sa'yo kasi yung cellphone ko medyo namamatay-matay na. Diyan nag-uumpisa yan. Maliliit pa nga yan di ba? Wala akong load. Tingnan mo, di tayo makapag-video call. Wala akong load. So, Free padadala data ka lang. ng load. Ganyan. Okay. Pa 300, 500. Hanggang So, sa... ang sinasabi mo, baka mamaya mabiktima ka pa kapag nalaman niya yung mga tunay. So, we go for option 2. Ikaw, tangin. Ako, option 2 ako. Sa akin, Maglaho na lang. Maglaho ka na lang. Oo. Your Wala ng decision, problema. Kabisyo. Oo, laho na lang kasi in the first place you weren't true. Hindi ka naman naging totoo. Tsaka Correct. may asawa ka naman talaga, haliparot malandi kang babae ka, di ba? Tsaka huwag kang mag-expect na mamahalin ka niya pag nalaman niya ang totoo. Galit ang namumuo sa puso O niya. tingnan mo, at least ngayon hindi niya alam kung sino ka. Hindi niya alam kung kanino siya magagalit, di ba? ang malas dito, yung pinapadala mong picture. Baka yun yung Baka yung hanapin. hanapin niya. Yun yung problema. Pag hinanap niya yung itsura na yun. Isipin mo yun, ang damay ka pa. Kung paano kung magkukulam nga talaga, hindi nakulang pa yung picture na patay tayo. Oo, baka pinadala yun mo. yung dinasalan, di ba? Naku, patay tayo Ikaw, dyan. una yung sinasabi niya na in love yung lalaki sa kanya. Hindi na in love siya, na in love dun sa Doon sa picture. babae, doon sa picture na pinapadala mo, di ba? Huwag Kaya tayo sumira. Masasakit ba ka mo? O eto na, sampal sa'yo, te. Kita mo tuloy, hindi ka nakakatulog ng maayos ngayon, nababagabag ka sa ginagawa mo, o konsensya ka. Yan. In other words, huwag kang nanluluko ng Nanluluko ng tao. But yun, may karma po yan. Yes. I think, bukod sa lahat ng ito, ng mga masasakit na salitang sinabi namin sa'yo, kasi deserve mo naman, te. Diba? Ang kailangan mo talagang gawin is to introspect. Yes. Tingnan mo, saan nga ba nanggagaling tong insecurity ko? Bakit ako kailangan maghanap ng ibang pagkakaabalahan? May problema ba kaming mag-asawa? Correct. Hindi ba ako masyado nagpo-focus sa mga anak ko? Kasi parang feeling ko, wala kang ginagawa, te.
Diba? Hindi ang gawain ng taong may Busy. pinagkakaabalahan. Ako, isa sa nakikita ko, parang uhaw sa atensyon. Kaya nga eh. So, pretend siya eh. Correct. So kung ahawa ka sa atensyon, sa tingin mo ba tama yung paraan na ginawa mo para, 'di ba, para makakuha ng atensyon? 'Di ba dapat pag-usapan ninyo mister yan? Baka kasi may mas malalim yung mga tipong nagsuot ka na ng boots na may stockings na itim na nakatong ka na tapos Iginapos mo na yung sarili mo sa kama. Pag-gulat yung mister mo pag-uwi mo. kasi hindi ka pa rin pinansin. Siguro may ganun kayo. Tapos ka pa ng mister mo pag-uwi Oo. niya eh. Ito talaga asawa ko, may lumalala na eh. May sayad na. Kasi hindi ka pinansin sa ginawa mo. Diba? Tapos naligo ka na, nakahiga ka na. Tapos sabihin ng asawa, Ano meron? ginagawa mo? Ano yan, 'di ba? Oh, baka naman may ganun, 'di ba? So ibig sabihin may mas malalim. Yung mga tipong nag-e-effort ka, tapos Kaya tapos hindi ka pinapansin ng mister mo. So nung nakahanap ka ng outlet, 'di ba? Doon mo Ito binuhos. pinansin, no? So yun doon ka dapat mag-focus. Ano ba yung problema ninyong mag-asawa? Bakit kailangang maghanap ka ng atensyon mula sa iba? Sa bagay, totoo yun. Kaya humantong sa ganyang klase ng pagpapapansin na. Oo. Mga totoo, pwedeng kulang May ka talaga ganun sa pansin. Correct. So, kunin mo yung pagpapapansin na yan sa asawa mo. Huwag kang kumuha sa ibang Tsaka tao. Huwag ka nang lumayo. You have kids. Ang alam ko kapag ka may anak ka, mas magiging busy ka. Your hands are Mag-focus full ka eh. dun eh. Oo, your hands are full. So, ibig sabihin nito, hindi mo ba pinagkakabalan yung kids? Kaya di ba laging sinasabi natin dito na pag nanay ka, kulang ang 24 oras. Kulang eh. Oo. Kulang talaga yung di mo malaman kung saan mo pagsisiksikan pa yung mga kailangan mong gawin. Eh, ito, nakukuha mo ikaw, pa, di ba? Ang dami mo pang oras para maghanap ng picture ng iba. Mag-invento ng character, di ba? Oh, so ibig sabihin may problema tayo dito, te. Oo, magbago ka ng perspektibo sa buhay. Baguhin ang takbo ng isip. Consider yan psychological na problem talaga na yan. Yun. Sad naman kami doon. Tama, seek professional help. Oh, yan na. Hindi, malay mo, di ba? Oo, totoo yan. Para mga mga senyalis din ng depression. Yan, hindi ko alam, hindi naman ako expert diyan, pero I think probably pwede din naman talagang mag-seek ng professional help. Help yourself, kabisyo. Kasi una-una, hindi mo matanggap yung sarili mo. Di ba sinabi niya, pag nakita sa yung itsura niya Oo, totoo. correct. So sobrang dun pa lang eh. Yung sarili niya, dinideprive mo na eh. Yung insecurity, ganun, wagas-wagas. So, Pero ultimate yun, wag kang manloloko ng kapwa. tao. Iba-iba May balik talaga sa iyo yan. Iba't ibang level pa man din ng karma yan, te. Correct. So itigil mo na yan, maglaho na lang ng parang bula. Kasi in the first place, wala naman totoo sa maski sa isa sa mga sinabi mo. Tama. Okay? Nakatutok sa atin si Boom Tenorio. Hi, Boom! Hi, Boom! Good morning, Father Daniel. Hi, good morning sa iyo. Maraming salamat sa pagtutok. Thank you. O siya mga kabisya, mamaya Teledalas Web magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga Kayo kabisyo. po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.